Hello, what's up guys? Welcome back to Good Vlog Production. I'm here, your boy Plan Motive, giving you guys another reaction video. And this time, I'll talk about Zaki versus Poison 13. At ito nga pala ay requested ni Franza Ireliamat. Hirap kasi pag pangalan ninyo guys eh. Franzairel Matias 105 yan. So, gano'n pa man guys, maraming salamat kung nandito pa rin kayo at bago lang kayo rito sa reaction video natin, huwag nyo kalimutan na mag-subscribe, i-like, share yung video natin. Kung hindi nyo naman kayo makapag-share, kahit i-like nyo na lang para ma-recommend sa iba. Gano'n pa man din natin natake yung mga paborito ninyong artist, sinasabi natin kung ano yung facts, meaning at message. At gano'n pa man, patnubay na magawa lang kailangan. Ngayon, bigay ko ng pedigree ko bago ito mag-start. I'm a music producer in California. I'm na audio at the same time. I'm master hypnotherapist. I'm an NLP master practitioner. I'm an applied psychologist. Gawin natin guys para makarami tayo. Huwag nyo kalimutan na tapusin yung video. Tapos sa description nandun yung personal na channel ko. Huwag kayo mahiya na i-check kung para marin nyo kumanta o mag-rap kung kayo ay skeptical o nag-aalangan na parang wala akong credibility na hindi ako marunong kumanta, hindi ako mag-rap, nandun sa may description. Ganun pa man guys. Gawin natin to guys. Huwag nyo kalimutan na mag-subscribe kay Loni. I-like muna natin yung video and let's get to it. Woo. And you guys already know it's gonna be Poison 13 versus Zaki. Everybody say yeah! Yeah! Let's go! Zaki got the coin toss. Call it in there, heads or tails? Heads! Who goes first? Alright. Poison 13 won the coin toss. It's gonna be on Zaki. Action! Si Poison 13, angat na sa buhay, financially stable, kaya maraming naiinspira. Mahusay mag-budget, wala siyang expenses, kasi palaging nakikitira. Booking na ang galawan sa kaibigan kukunik. Sleepover lang usapan, biglang di na uuwi. Isipin mo yon, maangas kang butler, may malawak na fanbase, napakadami mo ng bars pero wala kang apartment. Di mo pa na-experience magka-landlord. Walang dignidad na fake MC, kaya iba ibig sabihin pag sinabi kong you're living in my head, rent-free. Sa 3GS, pinakawak, wag kang feeling na important. Member, kahit pagamitin mo yung Slack, mananatili kang informal. Settler! Gestures. Bars, putang ano yan. Sunod-sunod, nakadalawang bara na kaagad si Zaki. Good job dun. Neto, sobrang okay, ang sarap i-uppercut. Magdamag yan, mag-wordplay, sabay magpa-pop-and-lock. Predictable ang angles ni Bugok, yan ang insight ko. Sasabihin ako'y galing sa loob, panay inside jokes. Pustahan mga baon yan, puro wordplay na pilit. Si Zaki matangkad, pero pang duwende kanyang utak. 2 beses kang sinwerte, tawag doon ay tulak. Fuck that shit! You never fail to annoy! Atake ko'y diretso kay boys! Slant yung mga rhymes pero straight to the point! Okay. Mga setups mo sobrang haba at syong buwisit pakinggan! Kahit pagdaan mo yan sa magandang flow, feelers pa rin yan! Mga angles ko, new shit! Mga bago to lahat! Wala nang squatting, parang namatay kayo lahat! Mixed martial artist ka daw, pero weak ka pa rin. Wabol to sa straight ko na punch kasi mahina ang chin. Baka nga sa feint ko pa lang, bigla tong himatayin. Tara sa octagon, take down kita sabay triangle, ikay walang escape. Paano ka sa akin makikipag-square kung ikaw ay out of shape? Square out of shape. Career ko ay nag-grow because I rise to the occasion. Si Poison 13 ay nag-grow kasi malakas mag-rise sa occasion. Ano yun yung itsura sa tarakan sa ribcage? Nasobrahan sa calorie intake kaya yung body type parang pinagsamang Badang tsaka Lil Wayne. Nung interview, tinawag akong bata netong punggok na
ugly face. Ako pa yung bata, yung mga references mo sa laban, puro lang anime. Anime bars, sa kanya yun yung mature. Pyesa na quality. Ganyan siya kasi pang 13 years old. Yung mental capacity. Tingin mo sa akin, bata? I'll beat you ass, fool. Batang solid mangulata. Kid pula, fool. Tinawag mo kong bata, pero ikaw yung nililin lang ng babae. Tinawag mo kong bata, pero si Shernan pinagtitripan ka lang palagi. Tinawag mo kong bata, pero ikaw yung madamang iyakin. Ngayon, tanong ko sa'yo, Marco, sinong bata sa atin? Ang ganda ng ng tira ni Zaki. Very composed yung niya. Maganda yung mga angle niya. Aside from that, maganda yung mga maganda yung execution niya ng mga letra niya. Maraming mga tumatak na letra si Zaki, very creative, maganda yung pagkaagawa niya. Big props, 2 years pa lang pala to, Tingnan natin gagawin ni Poison 13. Well done. Very prepared. Banat niya puro bata! Para kang tanga. Sinabi mo redundant. Sa estilo mo. Kasi delivery lang nagdadala. Redundant. Guys, 3GS sa sunugan kalaban sa akin na naman. Pagtapos ko sa RH, bigla ka sa akin ng laban. Nagmistulan akong alcoholic sa ginanapan. Pwes taog lang din to sa akin parang sake sa Japan. Simpleng tubig ka lang ang sinalubong mo, tsunami. Manginibabaw kahit palalim mo pang muruami. Kung yung judges at yung crowd ang bet nila puro saki, pagtapos neto may bangkay di yan kuro-saki. Pag ito kalaban mo, wala kang bars na makikita. Manggagago, manlalait, mandadamay, maninira. Tinalo mo si M-Site, Romano, Libcram, pambihira. So, anong pakiramdam na tumalo ng mahihina? Okay. Anong sasabihin mo sa akin? Kinantot mo asawa ko at dinala mo sa mot-mot. Mahirap lang kami tapos yung nanay ko pok-pok. Basura 3GS tapos galawan niya daw gangsta shit. Dadamay mo anak ko tulad ng ginawa mo kay Mastafit. Sana ba bitch ilaw di puta tsak na dyan ka na masasabak. Ginagawa mong panggagago sa'yo ko naman palalasap. Pag naging mongoloid yung nexan mo, lubos akong magagalak. Tapos yung asawa mo madedo sa panganganak. Walang modo anak ng puta tong indyong to. Nanay niya kinantot ng kumpare niyang ninong mo. Bumirang ang karma kaya iyong matata mo. Puro kasinungalingan parang ninong mo papa mo. Puro kupal ang pamilya ng tinuturing yung rising star. Yung utol niya nagnakaw ng tsinela sa Nike store. Imbis na pagalitan, ayos daw yung haslin. Kinunsinte ng mama at papa niyang mag-second cousin. Okay lang sa religion nila yun. Mag-asawa yung magpinsan, puta, kala ko joke. Kung kayo ang tutularan ko, di bali ng broke. Sana atakihin po kayo't sabay na mag-joke nang literal yung maranasan ang family stroke. Judges, total ginaya ko na Yung family stroke porn yun eh. siya, paninindigan ko na to hanggang round 3. Dito natin makikita kung yung ganong stilo nga ba ang nagustuhan nyo o si Saki. Ang ganda, yung way na pagmamak ni Poison 13, ginamit niya kung paano nag-deliver si Saki. Kasi doon, parang pwede nang i-compare ng mga judges kung sa talagang delivery lang ba talaga o sa content. Pero sa akin, base sa pagsusuri ko, mas maganda yung pinakitang ni Saki dito rounds. Yung round 1 niya, mas pulido, mas maganda yung scening, mas detalyado, maganda yung punches niya, creative din, Even though naghahanap pa tayo ng mas konkretong creativity, sa tingin ko na-deliver naman ni Zaki ng maayos yung first round niya. So, I'm not taking away anything from Poison 13. Siguro nahirapan lang siya maghanap ng ibang angulo kay Zaki, pero si Zaki na-execute niya ng maayos yung mga bara niya ng maayos.
Tuloy natin. Second round. Sobrang bobo ng rebat nito kay Epok. Sabi niya, dinamay mo pa yung Gregor. Alam ko namang isa ka sa na-amuse sa ganda. Inggit ka lang kasi wala kang solong million views na kanta. Napawaw ako doon. Bobo ka, Chong! May kakulab kang taga-chorus, tang-ina mo, solo ba yun? Di ko talaga alam kung nagsasyabu ka o volume. Baka pag naglabas ka ng 2 kanta, ang tawag mo doon, album. Kinaklown mo pa yung condolence sa chocolate, papibo na walang breathing. Kinaklown mo pa ako, yung word na solo, di mo alam yung meaning. Bumasta, parang may dunong. Hindi naman pang top notch. Ngayon ma-e-expose ka na parang pusod ng bitch na naka-crop top. Sabi niya kay Sid Stret, ngayong si Looney ay pagsamantalang nabiit. Huwag ka na magpilit. Kung meron mang kapalit, ako yun. Loons, payag ka? Eto kapalit mo. Ate Idol, payag ka? Eto kapatid mo. Ikaw ay bitch forever. Kung ikaw kapalit ni Loons, malamang yung stick figures di na mag-stick together. Yung isang bara ka lang, magiging isang paawa na lang. Maruruwin mo lahat ng mga perfect before. Yung F with this G, magiging F with Gregor. Kung ikaw kapalit ni Luz, malamang mawala lahat ng mga sponsors ng gear. Malamang face mask at panyo na lang ipadala ni Omar Balir. Kahit anong gawin mo, hindi magiging ikaw si Lonnie. Total mag-isa ka sa buhay, tang-ina mo, ikaw si Lonely! Kung mapapansin nyo, laging gusto niya maging ibang tao. Ganyan siya kasi nung bata siya, inapi siya tsaka minaltrato. Refleksyon ng pagkatao mo yung style mong low class. Deep inside, sira ka na parang palyadong organs. Nagdi-disguise at nanggagaya yan yung style ng Boblax. Kaya ginagawa niya yan kasi gusto niya matakasan mga childhood traumas. Yung wag mong pagkatao, pinagtatakpan ng mimicry. Mahusay ka sa enders pero di mo ma-end yung dinadanas mo na misery. Irrelevant, sensitive bitch. Desperate, mentally weak. Di ka master of all styles. Ika'y putapeteng identity thief. Bars! Please. Di... Bars! Ganda nun ah. Magandang pagkakalathala niya doon. Sabi niya, hindi kayong master ng all styles. Ikaw ay identity thieves. Magnanakaw ka ng identity. Ng pagkatao. Ayan, tuloy natin. Di mo ba ito kaya? Ikaw si Mystic! Bitch na manggagaya! Kaya fuck you! You suck parang vacuum! Pambata palabas mo parang cartoons! Kaya sige mag-wordplay ka! Lakasan mo pagsigaw! Pero anong pagyayabang mo sa akin kung mismong ikaw ayaw mong maging ikaw? Ay, maganda ka. Sabi niya sa isang laban niya, yung mga ninuno daw namin sa Bataan pinaglakad ng malayo. Kagitingan tawag doon. At walang nakakahiya doon, panuka. Mas nakakahiya yung Pasig kasi yung ilog nyo ginawa nyong tabunan ng basura. Si Marcos na yung presidente, kaya meron akong maiyayabang. Nasa amin yung nuclear power plant, pero pati kayo makikinabang. At yung usapang Bataan, dinurog ka ni Batika sa skirmish 5 years ago. Nilampaso ka ni JD sa isa buhay, tang-ina mo. Masyado niyang minaliit at kinutya ang Bataan, tanga yata to. Tas babatain ako ng minama ng mga bata ko. Kung paborito ka dito, doon, wala kang magagago. Kung dominante ka dito, doon, wala ka pang panalo. Kung dominante ka dito, doon, wala ka pang panalo. Kaya tama na ang luto issue. Di na para maghimagsik. Dahil kung mabagsik ka dito, doon, para kang si Bagsik. Dakilang talunan. Mainat batukan. Di ba kayo yung magkaporte? Mga empleyado na sa battle, nagiging matapobre. Huwag kang mag-inaso. Sarap mong gulpihin hanggang magingalo.
Huwag kang mag-inaso. Sarap mong gulpihin hanggang maghingalo. Lahat ng sinasabi mo sa kalaban, ikaw talaga yung nagdanas doon. Tangina mo. Mahirap ba yung sinasabi niyong nadidepress? Malungkot ba sa dami ng tagahangang nai-impress? Malungkot ba sa dami ng pamilya at tropa sa likod? Malungkot ba dahil nasa top tier na inyong lingkod? Malungkot ba kasi financially stable na ako? Malungkot ba kasi dito empleyado gaya mo? Malungkot ba kung yung pagod ko hindi na aksaya? Paano na lang pala buhay ko kung naging masaya pa? Paano na lang pala buhay ko kung naging masaya pa? Kaya sige, trabaho pa. Mananatili kang slave. Certificate ng yung incentive ang gawin mong pang-display. Katumbas mo minimum wage at double pay pag holiday. Hindi ito yung ransom na hiningi ko. Kailangan ko 200K. Landslide na to guys, nakuha na ni Zaki yung first 2 round. So, bibigay ko na kay Zaki yung buong laban guys. Yung third round, bonus na lang to kasi nawala na yung momentum ni Poison 13. Tapos medyo nakakalimot na siya ng linya niya. Nawala na rin yung charisma niya dito kasi naramdaman niya na yung intensity at mas malakas na atake ni Zaki. Ganun kasi yun guys, pag pakaramdam mo talaga, dehado ka na talaga, di mo na talaga maspit ng maayos yung letra mo. Which naintindihan ko yung kalagayan ni Poison 13. Tuloy natin guys. Panalo na si Zaki dito guys. First 2 rounds. Sila na ulit ni Patricia. Gusto ko lang na i-congratulate tong whack guy. Binalikan ka niya agad kasi nalaman niyang 200K yung grand prize. Ginawa ka niyang investment. Sana ay aware. Willing siyang mas-stock sa'yo para magka-share. Binalikan mo pa yung pangit na yon? Oh my God! Stock and share. Magandang reference yun kasi may stock market tapos yung share binibili. Napakahusay. Wala kang natutunan, parang online class. Sobrang baba ng standards basta may pek-pek na lang. Malinaw na desperate na yan. Yung ganong itsura ng babae, di ko nire-replyan. Body count niya 100, malamang wasak gets nun. Binagpasahan na yung pot na parang pot session. Di nakakatagdag ng pagkalalaki yung pagiging babaero. Pinakita nyo lang lalo na sa babae, wala kayong respeto. Beta male! Dapat yung gago na yan hindi nag-i-exist. Kung pagiging babaero hindi nakakadagdag ng pagkalalaki, lalo naman yung pagiging simp. Wala kang options, masyado na yung obvious, kaya no choice kundi maging... I'll be honest guys, may facts sa sinasabi ni Zaki. Sa Pilipinas, ang daming simp. Ang daming simp. Pag sinabing mga simp, yung mga lalaki na wina-worship nila yung mga babae na magaganda. Nagpapaka-slave sila, nagpapakatanga sila sa mga babae maganda. Ang dami kong nakita mga ganyan, which is obvious talaga. Pero kung naisip ninyo guys, karamihan naman ng mga babae, wala rin naman yung mga narating mga yan. Maganda sila, may itsura, sexy, but wala silang trabaho. Hindi naman sila artista. Wala rin namang maayos na kinikita, di ba? Kailangan na very important na bilang isang lalaki, paayusin ninyo yung buhay ninyo. Ayusin ninyo yung buhay ninyo, maging successful kayo, at yung tamang babae at tamang tao darating sa buhay ninyo. Pangit kasi yung parang bigay kayo ng atensyon, bigay kayo ng mga material na bagay sa babae na gustong-gusto ninyo, pero hindi naman kayo gusto at hindi naman kayo mahal. Yun yung pangit dun guys. Tuloy natin. Monogamous! Di na kami malilinlang ng Wex mong scheme sa trimang dala. Single mom na may mababang self-esteem, iniiwan ka pa! Kung sa bahay ka tayo merong Abaddon, sa sunugan merong abandoned. Mag-isa ka lang sa buhay. Kaya pala mo ako, Jean, halata na. Kasi di ka pwedeng maging si Jean, kasi si Jean may kasama. Jean kasama, teke. Yung tatay mo, yung greatest of all time sa larong hide and seek. Di mo pa rin mahanap hanggang ngayon yung AirPods mo. Kahit hanap ka ng hanap, parang where's Waldo? Buong buhay mo'y punong-puno ka lang ng pain at hatred. Di mo na makikita tatay mo kahit tulungan ka ng KMJS. Di na mawawala. Sakit na bitbit kahit
maglaseng, mag-inject, nagkaroon ka ng mental problems dahil sa parental neglect, suicidal na iyakin. Gusto niya ang kanyang buhay ma-end. Yung paglaban niya sa akin, isa yan sa kanyang suicide attempt. Nagpapaawa madalas para mag-gain convincing. Nagka-fame sa bitching. Lame yung way of thinking sa game na to. You always play the victim. Gusto niya ay naawaan siya kasi na-hurt yung feelings. Sige, kung gusto mo ng awa, ito'y mercy killing. Nung ako nagka-problema, nagkaroon pa ng grit. Nung ikaw nagka-problema, lalo kang naging bitch. Para humupa ang mga struggle, dinaan mo sa D-Cried. Mahusay ka sa battle, pero waka in real life. Ako'y rookie, mataas level. Good shit, malakas presence. Kaya lugi na sa akin tong uhugin na walang parents. At kahit pa magaling ka sa kanila ang paningin, katumbas mo ay jail, box, wala ka pa rin karapatan maghangin kasi wala kang air. Pats, sige, ikaw na yung mas experienced na battler. Fine. Pero di ka pa rin nakaka-experience ng father time. Ang ganda ng ginawa ni Zaki, kaya lang naubos yung buong half ng rounds niya doon sa pagiging malungkot lang ni Poison. Yun lang talaga iiwasan niya talaga. Siguro mga 2 punchlines doon sa isang topic, tas kailangan niyang mag-jump in. Kasi dragging yung idea na yun. Even though malakas, sa mga tao na talagang kayang sumuri at pag naririnig yung bagay na yun, disappoint din pag palaging nandoon yung angulo. Parang lumalam niya na siya, nawawala yung effectiveness. Kasi parang ang dami mo naman pwede talagang sabihin sa isang lonely na tao at depressed na tao. Pero pag yun at yun lang nasabi mo, parang nawawala na yun ng effect. Kailangan mo talagang bilang isang artist, kailangan mo talagang magbigay talaga ng marami pang mga content para makita kung gaano ka diverse, gaano ka creative sa mga bagay-bagay. Kung gaano ka dami yung kaalaman mo, vocabulary mo at yung creativeness mo. Hindi ko naman sinasabi na mali yung ginawa ni Zaki, it's just that dragging. Okay, kaya lang nakikita niya parang nawawalan na ako ng parang ng gana. Hindi naman gana, pero parang consistent na tawag dito yung pagkagusto. Tuloy natin. Poison. Sabi niya kay JD, wala daw makakaputol ng kanyang winning streak. Mr. Mandokdok, are you thinking straight? Sarap mong palunukin ang bote ng Minute Maid. Dahil nagkamali siya sa winning streak, palulunukin mo siya ng bote ng Minute Maid. Wow! Eh di ikaw na yung feeling great pero ang labo pa rin pakinggan, parang binging walang hearing aid, halatang di pinaglaanan ng oras. Kaya pala Minute Maid. Kung tugmaan lang sa akin, please wag ako, pwede pabor? Yung hangin ko bang habag at hangin mo, ventilador? Kung pukpukan gusto mo, katumbas ko, ventilator. Babasagin ko sa ulo mo, bote ng Minute Maid, tang ina ka. Puro lait ka na nga lang, ganyan ka ba? Puro lait ka na nga lang, ganyan ka ba tumugma? Abay, kagaling mo. Sa bagay, kung di ako magaling mag-rhyme, ganyan din gagawin ko. Kaya paano mo nasabi na yan ang bagong kilalang meta? Kung si Jonas at Mastafit yan ay ginawang kwela, ni minsan di yan naging meta, wag kang tatanga-tanga. Kaya bumenta yan dahil ginawang katawa-tawa. Kaya ginaya din kita kahit sabihin kapikat. Bata lang nag-e-enjoy sa'yo na parang carnival. Nga pala di nauubos sa aking bala, animal. Kung putukan sustentado ng amo ng arinar, kaya slantray mo mukha mo, tama na ang artipar. Ito'y parang Makagago versus King si Madrigal, sa Kristan at Kardinal. Voodoo, Barbidal, kung ako ang next na Luni, ikaw Harlem ka, Timar. Halatang burak ni Harlem lamang ang dinede-neto. Slant rhyme ka lang, kaya ko dire-diretso. Pasensya, Saki boy.
Maaga kang matatanggal. Uubusin ko lahat ng mga nasa bracket ko. Wala nang mahabang usap akin na 200K dahil pinapangako ko na ako ang magkakampyon. Ganun lang mag-Island Tribe at kung gusto mong matuto, makikita mo sa finals yan ay tutugma sa dulo. Third round, bibigay ko na rin yun kay Zaki, guys. I'm sorry, pero parang ang liit ng mga rounds ni Poison 13. Binibilang ko kasi yung mga burst niya parang sobrang liit lang eh. So, all 3 rounds, bibigay ko na kay Zaki. Obvious naman yun, guys. Hindi na kailangan pang suriin pa ng masyadong maraming suri. Talagang sa akin yun kagad. Listen, yo. That shit was crazy, son. The judges are doing their thing right now. Let me give a few shout outs. Yes, what's up? I see you. K13N, I see you. What's up? Mark John Keats, what's up? I see you. Jen, I see you. John, I see you. Just a lot of people in the building right now, so it's like hard to read all the messages, but I want to thank everyone for being here. I want to thank everyone for dropping the gifts. I want to thank the 8.2 thousand people that's watching right now. Salamat, stay tuned. It ain't over yet. It's only going to get crazier. Keep dropping the gifts. Keep pressing the hearts. Keep sharing the feed. And put everybody on. Let's go. Ruthie. What's poppin', Ruthie? Yeah, the judges are going to take a little while because this one was a little crazy. You know what I'm saying? Tagal naman. Mark John, what's up? Kaya natin dito. Advance ko na. All right. And the verdict is in. It's 5-0. And Zaki advances to the next round. Yun na lang, Zaki wins. Congratulations, bro. Ganun pa man, guys, obvious naman yun. Maraming salamat sa mga nandito pa rin. Sana tinapos nyo yung video. Ganun pa man, guys, kung bago lang kayo, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, i-like yung video natin, i-share na rin. At sana galing sa lahat ng bagay na gusto nyo sa buhay nyo, sa pamilya, makayugin yung mga tao nakapaligid sa nyo. At higit sa lahat, basta ka palagi. Plan motive nga pala ng Good Vlog po. Ingat lang lahat dyan.